Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ilang araw mga kapamilya, narito ang pinakamainit na tagpo sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. Masamang-masama nga ang loob ni Tanggol dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang nanay Tess na makapagpaliwanag. Aniya, tanging ang kanyang lola Tinding na lang talaga ang may malasakit at naniniwala sa kanya. Lalo pa nang sinabi ni Tess na simula umano ngayon ay kalimutan na ni Tanggol na may nanay ito. Kahit masama ang kanyang loob, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang ginagawa at sinabi niya sa kanyang sarili na magpo-focus na lamang siya sa negosyo. Pansamantala niyang kakalimutan ang kanyang pamilya dahil alam niyang balang araw ay mauunawaan din ng kanyang nanay Tess kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Kung kaya't dumiretso sila sa kanilang pasugalan at doon muli silang nagkaharap ni Tisay. Wala siyang kaalam-alam na gumawa lang pala si Tisay ng iskandalo upang maitakas ng iba nitong kasamahan ang kanyang dalawang magagarang sasakyan. Kaya naman dito hindi makakapayag si Tanggol na hindi mabawi ang kanyang sasakyan at kinakailangan niya umanong malaman kung anong klaseng sindikato at sino ang leader ni Tisay. Nakita ni Tanggol sa CCTV na ang mga lalaki palang pinaghihinalaan niya sa labas ay kasamahan ni Tisay. Lingid nga sa kaalaman ni Tanggol na isa ito sa mga sekretong negosyo ni Ramon na wala ngang ibang nakakaalam at isa sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan si Tisay. Ano kaya ang gagawin ni Ramon kapag nalaman niyang ang kanyang pinaghihinalaang anak na si Tanggol ang nagmamay-ari ng mamahaling sasakyan? Bagamat maraming beses na siyang iniligtas ni David, ay hindi niya pa rin maramdaman ang pagiging tunay na Montenegro nito. Malayong malayo kay Tanggol na nakapokus sa negosyo at alam kung paano pahalagahan ang pera. Matapos pamanmanan ni Ramon kay Tisay si Tanggol, ay unti-unti nitong malalaman ang tungkol sa pagkatao nito. Muli kasing mapapakwento si Marites kay Ramon at maglalabas ng sama ng loob tungkol sa anak nilang si Tanggol na dumalaw umano sa kanilang bahay sa Quiapo at itinakwil niya na dahil alam niyang galing sa masama ang perang ibinibigay nito sa kanya. Na siya namang ipinagtaka ni Ramon dahil sa mga oras na yon ay maghapong tulog si David na nasa mansyon dahil nga sa sobrang kalasingan. Kaya malabong mangyari ang sinasabi ni Marites. Tinanong niya si Marites kung sigurado ba itong si Tanggol ang dumalaw sa kanya. Napatanong naman si Tess kung bakit may iba pa daw ba umanong Tanggol. Dito na ipinakita ni Ramon ang larawan ni David. Kaya naman, nagtaka si Marites nang makita mismo ng kanyang mga mata ang kanyang anak na si David. Agad niya itong pinabaloanan dahil ang tinutukoy umano ni Ramon ay si David na kanyang pangalawang anak at hindi umano yun si Tanggol. At para makasiguro ay muling ipinakita ni Ramon ang larawan ni Tanggol na galing kay General Ribas. At dito pinatotohanan ni Marites na yun umano ang kanilang anak na si Tanggol na siyang lumalaw sa Quiapo. Kaya naman dito sinabi ni Ramon na kung ganoon umano, niloko siya ni David at nagpapanggap lang pala itong Tanggol. Gulong-gulo naman si Marites dahil sa mga revelasyon na kanyang natuklasan. Nalabis niyang ikinabahala dahil mas lalong lalaki ang problema ng kanyang pamilya at di kalaunan umano ay malalaman ito ni Rigor. Pagsisisihan kaya ni Marites ang ginawa niya kay Tanggol ngayong alam niya na si David pala ang nagpapanggap ng Tanggol na talagang walang alam itong si Tanggol tungkol sa kanyang mga paratang. Kaya namang kapamilya, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang serye sa primetime. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat. Kapamilya.